Sa loob ng mga dekada, ang mga mataas na opisyal ng Ikatlong Reich ay inilahad bilang mga simbolo ng kapangyarihan, estratehiya at karahasan. Sinuri ang kanilang mga talumpati, ang kanilang mga desisyong pampolitika, ang kanilang mga krimen. Ngunit may bahagi ng kanilang mga buhay na itinago o pinagaan. Hindi ito pinag-uusapan sa mga paglilitis ni sa mga aklat ng kasaysayan. At hindi dahil hindi ito mahalaga, kundi dahil ito'y nakakabagabag. Sa likod ng bawat uniforme ay may pribadong buhay kung saan ang pagnanasa, pang-aabuso, panunupil at kontrol ay mga pangunahing tauhan din. Hindi ito mga walang kwentang detalye. Ang kanilang mga relasyon, mga obsesyon at mga gawi sa pakikipagtalik ay nagsasabi ng marami kung paano nila nauunawaan ang kapangyarihan. Ang ilan ay naghahangad na mangibabaw mula sa kama. Ang iba na may kailangang itago kung sino talaga sila. Ang iba pa'y ginamit ang pakikipagtalik bilang parusa o gantimpala. Hindi sila pare-pareho, ngunit wala ni isa sa kanila ang naging walang pakialam. Ano nga ba talaga ang itinatago ng mga pinunong Nazi kapag namamatay na ang mga mikropono at isinasara ang mga pintuan? Batang Hitler, panunupil, pag-iisa at tinanggihang pagnanasa. Mula pa noong kabataan niya, sinasabi ni Hitler na nais niyang maging alagad ng sining. Ayaw niya ng mga trabahong opisina o mga nakakabagot na gawain. Ngunit mula edad 16 hanggang 25, wala siyang masyadong nagawa. Paikot-ikot lamang siya na tila naghahanap kung ano ang dapat niyang gawin sa kanyang buhay. Hindi lubos na alam ang lahat tungkol sa panahong iyon, ngunit may ilang malinaw na detalye. Noong Hunyo ng 1905, ibinenta ng kanyang ina na nabalo noong 1903 ang bahay nila sa Leonding. Lumipat siya kasama ang kanyang 2 anak, sina Adolf at Paula, at ang kanyang kapatid na si Johanna sa kalye ng Humboldtstraße 31 sa Linz. 16 na taong gulang si Adolf noon at pumapasok pa sa paaralan sa Steyr, mga 80 kilometro ang layo. Doon siya nananatili tuwing araw ng pasukan. Tinapos niya ang taon na may mababang marka at walang natanggap na diploma. Umalis siya sa paaralan sa parehong taon. Pagkatapos, kahit walang pinag-aaralan o trabaho, ginugol niya ang mga araw sa pagguhit at pagpipinta. Sa panahong iyon, nakilala niya si August Kubizek, isa ring kabataang may katulad na mga ideya. Naging matalik silang magkaibigan. Minsan, ginugugol nila ang maraming oras sa pag-uusap tungkol sa opera at sining. Nanirahan sila ng magkasama sa isang paupahang bahay sa Vienna. Magkasama sila sa kwarto at sa araw-araw na gawain. Ikinuwento ni Kubizek na si Hitler ay matindi, halos may pagka-obsesibo. Ayaw niyang ibinabahagi si Kubizek sa ibang kaibigan. Naiinis siya kapag lumalabas ito ng mag-isa o nakikipag-usap sa iba. Sa loob ng isang panahon, araw-araw silang dalawa pumupunta sa teatro at tinatalakay ang bawat detalye ng kanilang napanood. Nangarap si Hitler na maging direktor ng opera. Minsan ay iniimbento pa niya ang mga eksena. Sinabi pa niya minsan na hindi nauunawaan ng iba ang kanyang talento. Inilalayo niya ang sarili sa mundo. Mahilig siyang magbasa, magsulat ng mga eksena, at pinupuna ang lahat ng hindi tumutugma sa kanyang pananaw. Naalala ni Kubizek kung paano nabibigla si Hitler kapag hindi naaayon sa gusto niya ang mga pangyayari. Nang magkasakit ang ina ni Hitler noong 1907, umuwi siya. Namatay ito noong Disyembre ng taong iyon. Labis siyang naapektuhan, ngunit hindi niya tinalikuran ang kanyang mga plano. Noong Enero ng 1908, pumunta siya sa Vienna upang subukang makapasok sa Akademya ng Magagandang Sining. Nabigo siya sa pagsusulit, hindi siya tinanggap, ngunit hindi siya sumuko. Nanatili siya sa Vienna at namuhay gamit ang natitirang pera. Minsan ay humihingi siya ng tulong sa kanyang tiyahin o sa kanyang kapatid. Sa mga panahong iyon, tumira siya sa mga bahay na pinagsasaluhan ng mga lalaking may iba't ibang edad. Ayon sa ilang patotoo, malalapit ang mga ugnayan nila. Kumakain sila ng sabay, namamasyal at nagkakasama sa kama kapag walang sapat na espasyo.
Iniiwasan ni Hitler ang pakikipag-ugnayan sa mga babae, maliban lamang sa mga kailangan upang mabuhay. Wala siyang kasintahan o grupong pawang babae. Ginugugol niya ang mga araw sa pagpipinta ng mga postcard at larawan na ibinebenta niya sa mga turista o inilalagay sa mga tindahan. Naglalakad siya sa Vienna, pumapasok sa mga aklatan at nananatiling abala sa mga paksang pangkultura. May mahigpit siyang takdang gawain. Nag-aalmusal, nagpipinta, namamasyal, nag-iisa sa hapunan. Hindi siya naghahanap ng pakikipagkaibigan. Tinatanggihan niya ang lahat ng sa tingin niya ay bastos o walang estilo. Kapag may nanggugulo sa kanya, sumasabog siya sa galit. Hindi siya marunong tumanggap ng puna. Noong 1910, nanirahan siya sa isang pansamantalang tuluyan para sa mga lalaki sa Meldemannstraße. Ilang taon siyang tumira roon kasama ng mga lalaking walang pamilya o pera. Wala siyang permanenteng trabaho. Minsan ay may naibebenta siya, minsan wala. Nagbabasa siya ng mga pahayagan, nagsusulat ng mga polyeto at patuloy sa pagguhit. Ibinabahagi niya ang kainan, banyo at mga kama sa iba pa. Walang nakakakilala sa kanya ng lubusan, ngunit alam ng lahat na mahilig siyang makialam at palaging gustong ipilit ang kanyang opinyon. Sa panahong iyon, wala siyang naging relasyon o babaeng nakapaligid sa kanya. Lahat ng nasa paligid niya ay pawang lalaki. Kapag may kapitbahay na pinag-uusapan ang mga personal na bagay, nananatili siyang tahimik. Tanging politika, sining o aklat lamang ang mga paksang pinag-uusapan niya. Hindi siya nakikitang nasa mga kapeng may kasamang babae o nakikipagtipan. Palagi siyang nag-iisa o kasama ang isa pang kasamahan sa bahay paupahan. Sa mga sumunod na taon, nang siya'y kilala na, may ilang dating kakilala ang nagsabi na si Hitler ay tila walang interes sa pakikipagtalik. Hindi malinaw kung dahil ito sa kanyang sariling desisyon o dahil sa isang personal na suliranin. Ngunit ang tiyak, iniiwasan niya ang anumang malapit na ugnayan. Mas gusto niya ang kontrol at distansya. Nanatili ang ganyang ugali sa loob ng maraming taon. Noong 1913, lumipat siya sa Munich. Sinabi niyang para ito sa mga layuning pangsining, ngunit dahil na rin sa hindi na niya kayang tustusan ang kanyang pamumuhay sa Vienna. Dinala niya ang lahat ng gamit sa 2 maleta. Doon nagsimula ang isa pang yugto na may parehong katangian, pag-iisa, sining, mga lalaking nakapaligid at kaunting ugnayan sa tunay na mundo. Ganyan ang kanyang kabataan, isang halo ng pag-iisa, matitigas na pananaw, pagtanggi sa anumang hindi niya kayang kontrolin, at isang buhay na pawang mga lalaki lamang ang kasama. Wala siyang naging kapareha, walang matatag na trabaho, ni normal na pakikipag-ugnayan sa lipunan. Umikot ang lahat sa kanyang mga obsesyon, sining, kultura, at ang sarili niyang pananaw kung paano dapat ang mundo. Geli Raubal, ang pamangking bilanggo ni Hitler. Nang pumasok si Geli Raubal sa buhay ni Hitler, isa na siyang umaangat na figura sa publiko. Anak siya ng kanyang kapatid sa ina, si Angela, at lumipat kasama ang kanyang ina upang manirahan sa apartment ni Hitler sa Munich noong huling bahagi ng dekada 20. Lampas 20 anyos na si Geli noon, nag-aaral ng pagkanta at kilala bilang masayahing dalaga, may personalidad at walang takot magsalita. Mula pa sa simula, nahumaling na si Hitler sa kanya. Mula sa unang araw ng kanilang pamumuhay na magkasama, naging mapangkontrol si Hitler. Bagamat opisyal siyang tiyuhin, umasta siyang parang kasintahan ni Geli. Nagpatupad siya ng mahigpit na mga tuntunin. Hindi siya pwedeng lumabas ng mag-isa, hindi siya pwedeng makipagkita sa ibang lalaki at kailangan niyang ipaalam ang bawat galaw niya. Binubuksan ni Hitler ang kanyang mga liham, sinusuri ang kanyang mga gamit at siya ang nagpapasya kung kanino siya maaaring makipag-usap. Kapag may hindi siya nagustuhan, sumisigaw siya, nagwawala, at nagbabanta na paalisin ang lahat. Sa simula tiniis ni Geli ang lahat, ngunit unti-unti siyang nakaramdam ng pagkakakulong. Gusto niyang lumabas, dumalo sa mga kasiyahan at makipagkilala sa iba. Ngunit kinulong siya ni Hitler. Kumuha pa siya ng mga gwardya upang sundan ito sa lahat ng oras. Ang sabi niya ay para sa kaligtasan ni Geli, pero sa totoo'y para sa paniniktik.
Ilang beses nagreklamo si Kelly sa kanyang ina, ngunit kakaunti ang ginawa ni Angela. Alam niyang nakasalalay sa saloobin ni Hitler ang kanilang tahanan, pera at maginhawang buhay. Palagi silang nagtatalo. Sumisigaw si Kelly, sinasagot siya ni Hitler ng mas malakas pa. Naririnig ng mga kapitbahay ang matitinding pag-aaway. Ayon sa mga malalapit na kaibigan, minsan ay pinupunit ni Kelly ang mga sulat, itinatapon ang mga gamit at hinihiling na palayain siya. Hindi ito matanggap ni Hitler. Ang ideya na si Kelly ay sumama sa iba'y labis niyang ikinabaliw. Minsan pa nga, sinubukan niyang ipagbawal kay Kelly ang pagkuha ng leksyon sa isang guro ng musika dahil sa selos. Minsan, sumulat si Kelly sa mga kaibigan at sinabing hindi na niya kaya. Anya, parang bilanggo ang kanyang buhay. Wala siyang malalapit na kaibigan dahil hindi ito pinapayagan ni Hitler. Kapag may dumarating na liham, si Hitler muna ang nagbubukas. Kapag may lalaking lumalapit, pinagbabantaan ito. Walang nangahas na imbitahan siya. Isang kalulungsang kapaligiran. Sa kabila ng lahat, sinubukan ni Kelly na maghimagsik. Minsan, nagpa siyang pumunta sa Vienna. Naghanda na siya ng maleta at ipinaalam ito kay Hitler. Bilang tugon, ikinulong siya nito sa apartment. Hindi siya pinayagang lumabas. Nang igiit ni Kelly ang kanyang pasya, sinabihan siya ni Hitler na kung aalis siya, hindi na siya muling makikita. Malinaw na hindi ito isang normal na relasyon. Isa itong matinding anyo ng pagdepende. Walang makialam. Ginamit ni Hitler ang kapangyarihan niya upang hindi ito makaalis. Noong Setyembre 1931, umabot sa sukdulan ang sitwasyon. Matapos ang isa na namang matinding pag-aaway, natagpo ang patay si Kelly sa kanyang silid, may tama ng bala sa dibdib. Ang baril ay pag-aari ni Hitler, ang opisyal na pahayag. Nagpakamatay. Ngunit walang naging malinaw na investigasyon. Agad na isinara ang kaso. Malawak ang koneksyon ni Hitler at may pera siya. Makalipas lang ang ilang araw, nilinis at isinara ang apartment. Dinala ang katawan ni Kelly sa Vienna para ilibing. Hindi dumalo si Hitler sa libing. Nagkulong siya ng ilang araw. Sinabi niyang wasak ang kanyang kalooban. Ayon sa iba, walang tigil ang kanyang pagiyak. Ayon sa iba pa, wala siyang sinasabi kahit kanino. Mula noon, naglagay siya ng litrato ni Kelly sa kanyang bahay, sa opisina at maging sa kanyang silid tulugan. Aniya, si Kelly ang pag-ibig ng kanyang buhay. Kalaunan, kumalat ang mga bulong-bulungan. Sabi ng ilan, hindi lang basta pamangkin si Kelly sa kanya. May nagsabing may kakaibang gawing sexual sila, may mararahas na laro, may nakakailang tagpo. Walang napatunayan, pero kumalat ang usapan sa Vienna at Munich. Hindi na muling nagsalita si Hitler tungkol dito sa publiko. Kapag may nagbanggit, agad itong inaalis sa kanyang paligid. Pagkatapos ng pagkamatay ni Kelly, nagbago ang kilos ni Hitler. Naging mas malamig, mas sarado. Sinabi niyang hindi na siya muling magmamahal. Sa totoo, wala na siyang naging hayag na relasyon. Nagpakita siya sa publiko kasama si Eva Braun, ngunit malayo ito sa kanya. Walang katulad sa pagkabaliw niya kay Kelly. Kay Eva, lahat ay kalkulado. Kay Kelly, lahat ay hilaw, matindi, marahas. Alam ng ilang miyembro ng partido ang nangyari, pero walang nagsalita. Isa itong bawal na paksa. May isang mamamahayag na nagtangkang magsulat tungkol sa kaso, ngunit pinatahimik. Ang iba'y nag-iimbestiga, ngunit walang nangyari. Ginawa ni Hitler ang lahat upang burahin ang anumang bakas. Taon ang lumipas bago may lumitaw na mga salaysay. Mga kapitbahay na nakarinig ng sigawan, mga tauhan na nakakita kung paano siya binabantayan, mga kaibigan na alam ang tungkol sa pagkakakulong niya. Lahat sila'y sang-ayon sa isang bagay. Hindi nabuhay si Kelly bilang isang pamangkin, kundi bilang isang babaeng kinontrol hanggang sa dulo. Wala siyang nakilalang nobyo, wala siyang sariling buhay, umiikot lang ang lahat sa kanya. Ang kaso ni Kelly Raubal ay nanatiling isang aninong hindi nawala. Hindi na ito muling binuksan sa opisyal na kasaysayan, pero patuloy na bumabalik sa alaala ng mga nakakakilala kay Hitler. Para sa marami, si Kelly ang tanging tunay na relasyon ni Hitler, kahit puno ito ng kontrol, panibugho at tensyon. Isang kwentong tinapos ng isang putok at hindi kailanman naisalaysay ng buo. Eva Braun, ang hindi nakikitang asawa ng Führer.
Nang pumasok si Eva Braun sa buhay ni Hitler, siya ay isang batang babae na nagtatrabaho sa isang tindahan ng fotografiya. Wala siyang espesyal na kapaligiran. Karaniwan ang kanyang pamilya mula sa gitnang uri, walang koneksyon sa politika. Nakilala siya ni Hitler sa pamamagitan ni Heinrich Hoffmann, ang kanyang pinagkakatiwalaang fotograpo. Sa simula, tumutulong lamang si Eva sa laboratorio at nag-aasikaso ng tindahan. Nakita siya ni Hitler ng ilang beses bago siya bigyan ng pansin. Tahimik siya, masunurin at palaging handang maglingkod. Nagustuhan ito ni Hitler. Hindi siya nagtatanong, hindi humihingi ng kahit ano. Agad siyang iniimbitahan ni Hitler sa mga pribadong kaganapan. Ang ideya ng makasama ang isang mahalagang tao ay nakahikayat kay Eva. Minsan siyang nagpapakita ng kabighanian, ngunit siya pa rin ang nagdedesisyon. Hindi ito isang tradisyonal na relasyon ng magkapareha. Isa itong kasunduan kung saan siya ang namumuno at si Eva ay sumusunod. Habang lumilipas ang panahon, iniwan ni Eva ang kanyang dating buhay. Pinanatili siya ni Hitler na hiwalay sa iba. Bumibili siya ng mga regalo, damit at alahas, ngunit hindi binigyan ng kalayaan. Hindi siya maaaring lumabas mag-isa ni magkaroon ng malalapit na kaibigan. Ang bawat hakbang ay minamanmanan. Nananatili siya sa isang kalagayan ng walang katiyakan. Hindi siya asawa, hindi opisyal na tao, ngunit hindi rin siya nasa labas ng kanyang bilog. Lahat ay lihim, tanging siya lamang ang may kontrol sa lahat. Kapag naglalakbay si Hitler, siya ay nananatili sa isang bahay na itinatalaga sa kanya. Hindi siya pwedeng sumama sa mga pampublikong okasyon. Tanging lumalabas siya kapag walang mga kamera. Kung may magtatanong mula sa partido, hindi siya sasagutin ni Hitler. Alam ni Eva ang kanyang lugar, magtago sa likod ng anino, ngumiti, at huwag magsalita. Ilang beses siyang nakaramdam ng kalungkutan. Nagpatiwakal siya ng 2 beses, isang beses gamit ang mga tableta, at isang beses gamit ang isang hindi matagumpay na putok. Sa 2 pagkakataon, nakaligtas siya. Hindi nagbago si Hitler ng marami. Pinalakas lamang ang kontrol. Gayunpaman, hindi umalis si Eva. Nandyan siya, naghihintay. Ang iba ay nagsabing ito ay dahil sa pag-ibig. Ang iba naman ay dahil sa nakagawian. Ang katotohanan ay tinanggap niya ang lahat. Wala siyang boses sa kahit anong bagay. Hindi siya nagbigay ng opinyon tungkol sa politika, hindi nakialam sa mga desisyon. Ang kanyang tungkulin ay samahan siya ng hindi nakakabahala. Kapag nakikita niyang naguguluhan si Hitler, lumalayo siya. Kapag kalmado siya, muling lumilitaw si Eva. Nananatili ang kanyang buhay sa alinsunod sa kanyang kalagayan. Pinapalakas siya ni Hitler ng mga biyahe, damit at mga regalo, ngunit hindi kailanman ng pampublikong pagmamahal. Hindi siya niyayakap sa publiko, hindi hinahawakan ang kanyang kamay sa harap ng iba. Lahat ay pribado. Gayunpaman, iniidolo siya ni Eva. May mga album siya na puno ng mga larawan ni Hitler. Nagsusulat siya ng mga talaan kung saan binanggit siya ni Hitler bilang aking mahal at nilagdaan ito bilang ang iyong maliit na Eva. Isang hindi pantay na relasyon, walang balanse. Nang sumabog ang digmaan, ang papel ni Eva ay naging mas hindi nakikita. Nakatuon si Hitler sa estratehiya at siya ay nanatili sa Berghof, ang kanyang tirahan sa mga Alps. Dito siya nagpalipas ng buong araw mag-isa, naglalakad-lakad sa mga hardin o nagbabasa ng mga magasin. Kapag tinawag siya ni Hitler, tumatakbo siya. Kung hindi, naghihintay siya ng walang tanong. Paminsan-minsan ay nag-oorganisa siya ng mga hapunan, ngunit hindi siya nagdedesisyon. Ang mga malalapit na tao sa bilog ay tinitingnan siya bilang palamuti. Walang may respeto sa kanya. Ang iba ay nagpapabaya. Ang iba ay nangungutya. Ngunit patuloy pa rin siyang matatag. Hindi siya nagreklamo. Kapag tinanong ang kanyang papel, sinasabi niyang masaya siya basta makasama lamang siya. Hindi siya humihingi ng higit pa. Ang kanyang pagkatao ay umiikot sa kanyang presensya. Si Hitler naman, hindi kailanman nagsalita tungkol kay Eva bilang isang kasosyo. Sa mga opisyal na dokumento, siya ay tinukoy bilang kaibigan. Sa kanyang mga talumpati, hindi siya binanggit. Minsan,
Kapag may isang bisita na nagtatanong tungkol sa kanya, gagawa siya ng hindi tiyak na galaw. Hindi siya nagbigay ng paliwanag. Pinanatili niya ang anyo ng isang lalaking walang asawa, tapat lamang sa Alemanya. Nang lumala ang digmaan, ipinagpilitan ni Eva na manatili sa Berlin. Laban sa payo ng lahat, pumunta siya sa Chancellery. Nagkulong sila sa bunkers. Doon, sa mga huling araw, nagpakita sila bilang magkasintahan. Magkasama sila sa kwarto, kumain sila ng magkasama at naglakad-lakad sa mga pasilyo na parang wala namang nangyayari sa labas. Ito ang tanging pagkakataon na nagpakita sila bilang higit pa sa mga kilala. Noong Abril 29, 1905, nagpakasal sila sa isang pribadong seremonya nang walang mga opisyal na saksi. Kinabukasan, nagpakamatay silang magkasama. Uminom siya ng lason. Nagbaril siya. Pumanaw sila na magkatabi. Ito ang tanging pagkakataon na nagbahagi sila ng isang bagay sa publiko, ang kamatayan. Matapos ang mga tao ng pagiging nakatago, si Eva ay lumitaw sa mga ulat bilang asawa ni Hitler. Maraming taon ang lumipas, may ilang nagsubok na suriin ang relasyon nilang iyon. Sinabi nilang isang halo ng kontrol, pagpapasakop at pag-asa, na tinanggap ni Eva ang lahat para lamang makasama siya. Na pinanatili siya ni Hitler sa likod ng anino upang hindi masira ang kanyang imahe. Ngunit walang nakapagbago sa mga pangunahing bagay. Namuhay sila na magkasama ng hindi isang tunay na magkasintahan. Siya ang dekoratibong imahe na nais itaguyod ni Hitler. Hindi siya naghimagsik. Hindi humiling ng higit pa. Ganito natapos ang kwento ni Eva Braun. Isang babae na naghintay, sumunod at nawala kasama siya. Isang bahagi lamang ng dekorasyon na pinili niyang panatilihin hanggang sa huli. Goebbels, adiksyon sa pakikipagtalik, kapangyarihang pangmedya at trahedyang pansarili. Bago pa man naging tinig ng rehimen, si Joseph Goebbels ay matagal ng bihag ng sarili niyang mga drama sa buhay. Mula pa noong kabataan niya, walang tigil siyang sumusulat tungkol sa mga babaeng hindi siya pinapansin o iniiwan siya. Mga liham, tala sa tala-arawan, desperadong mga pahayag. Hindi sapat sa kanya ang mangarap lang, gusto niyang mapasa kanila. Nang makamit niya ang kapangyarihan, tuluyan itong lumala. Mula sa mga tula, napunta siya sa pananakop. Mula sa pananabik, nauwi siya sa pag-aari. Mula nang italaga siya bilang ministro ng propaganda, ginamit niya ang kanyang posisyon para mapalapit sa mga artista, sekretarya at mga awit. May akses siya sa mga studio, sa mga producer, sa mga teatro. Kapag may babaeng nagustuhan niya, ipinapatawag niya ito. May 3 na pumapayag dahil sa takot. Ang iba naman ay umaasa ng pag-angat sa karera. Sa lahat, iisa ang pattern. Mabilis niya silang napapasunod, kinokontrol, at pagkatapos ay tinatanggihan. Alam ng asawa niyang si Magda ang mga nangyayari. Sa simula, nagbubulag-bulagan siya. Kalaunan, nagsimula na siyang manahimik sa sakit. Minsan umiiyak siya, minsan nakikipagtalo. Ngunit hindi niya kailanman iniwan si Goebbels. Siya rin ay may reputasyon na kailangang protektahan. Sila ang ideal na mag-asawa ng Reich. Sa mga larawan makikita silang nakangiti kasama ang kanilang mga anak. Ngunit sa bahay, ibang-iba ang katotohanan. Isinusulat ni Goebbels ang lahat. Bawat relasyon, bawat pagtatagpo, bawat pagtanggi. Puno ng pahina ang mga detalyadong paglalarawan. Binabanggit niya ang mga pangalan ng babae. Isinasalaysay ang mga ginawa nila, kung paanong ginawa. Halos naging sapilitan ito sa kanya. Hindi siya makapagpigil. Kinailangan niyang magkaroon ng tala na para bang ito ang nagpapatunay ng kanyang karanasan. Ginamit din niya ang mga kwentong ito upang patunayan ang kanyang halaga. Pakiramdam niya'y makapangyarihan siya, kanais-nais. Isa sa kanyang pinakakilalang kalaguyo ay ang aktres na si Lida Baarova mula sa Czechia. Mahaba, matindi at puno ng sigalot ang relasyon nila. Nalaman ito ni Magda, pati na rin ni Hitler. Isa ito sa iilang pagkakataon na mismong ang Führer ang nakialam. Ipinag-utos niya kay Goebbels na tapusin ang lahat. Pinalayas ang aktres mula sa Alemanya. Nag-iskandalo si Goebbels, umiyak, nakiusap. Ngunit sa huli sumunod din siya.
Pagkatapos noon, hindi na muling bumalik sa dati ang ugnayan nila ni Magda. Tiniis siya nito, ngunit wala ng respeto. Magkahiwalay silang natutulog. Nagkikita lamang sa publiko kapag kailangan. Gayunpaman, patuloy silang nagkaanak. Para bang ginagamit nila ang pamilya upang mapanatili ang imahe. Sa totoo, bawat isa'y namuhay sa sariling mundo. Hindi tumigil si Goebbels. Nagpatuloy siya sa pakikipagrelasyon sa ibang babae. Palaging may parehong paraan, mabilisang paglapit, matinding emosyon, ganap na kontrol. Kapag may lumalayo, sinusundan niya. Kapag tumanggi, pinapawala niya sa paligid. Sa kanyang isipan, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang planong siya lang ang nakakaunawa. Hindi niya maipaghiwalay ang pagnanasa at pagmamahal. Lahat ay halo ng bugso at pangangailangan. Sa emosyonal na antas, hindi siya matatag. Mula sa sobrang sigla, ay biglang lulubog sa depression. Isang araw, pakiramdam niya ay walang makakatalo sa kanya. Sa susunod, isinusulat niya na wala siyang halaga. Nakakaranas siya ng matinding selos kahit wala na siyang relasyon sa babae. Naoobses siya sa mga detalye, sa kilos, sa mga salitang sa palagay niya ay may mas malalim na kahulugan. Hindi siya nagtitiwala sa kahit sino, kahit sa mga nagsasabing mahal siya. Sa kanyang mga talumpati, nagsasalita siya tungkol sa moralidad, pamilya, at mga pagpapahalaga. Ngunit kabaligtaran nito ang kanyang sariling buhay. Alam ito ng marami sa partido, ngunit walang naglakas loob magsalita. Siya ang pinagkakatiwalaan ni Hitler. Siya ang may kontrol sa media, sa dyaryo, sa radyo, sa sine. Kaya niyang sirain ang karera ng isang tao sa isang utos lamang. Sobrang laki ng kanyang kapangyarihan. Kakaiba rin ang ugnayan niya kay Hitler. Hinahangaan niya ito, ginagaya, kinakailangan. Ngunit sa parehong oras, gusto niyang maging tulad nito. Pinupunan niya ang kanyang mga insekuridad sa pamamagitan ng labis na pagsamba. Sa publiko, hindi siya humihiwalay dito. Sa pribado, isinusulat niya ang bawat salitang binibigkas nito. Tinitingala niya ito bilang modelo, ngunit bilang karibal na hindi kailanman maaabot. Sa paglipas ng mga taon, lalong lumamig ang relasyon nila ni Magda. Naghahanap siya ng aliw sa mga anak. Si Goebbels naman, sa kanyang mga kalaguyo. Ngunit nanatili silang magkasama. Alam nilang imposible ang maghiwalay. Hindi ito pahihintulutan ni Hitler at kailangang panatilihin ang imahe sa publiko. Nang lumala ang digmaan at naging mahirap ang lahat, tuluyang bumagsak din ang personal nilang mundo. Sa huling mga buwan ng rehimen, nagsulat si Goebbels ng may desperasyon. Nagsalita siya tungkol sa katapatan, sa kamatayan, sa hindi pagsuko. Lalong naging marahas, lalong naging radikal. Tahimik siyang sinundan ni Magda. Alam niyang malapit na ang wakas. Wala nang takas. Noong Abril, 1995, nagkulong sila sa Berlin Bunker kasama ang kanilang mga anak. Doon, sa mga huling araw, lumitaw ang isa pang mukha niya. Hindi na siya ang manunukso. Hindi na tagapagpakalat ng propaganda. Isa na siyang taong natalo, nakakulong, walang daan palabas. Nagpasiya si Magda na hindi niya pababayaan ang kanyang mga anak na mabuhay sa mundong wala ang nazismo. Magkasama nilang pinlano ang pagpatay sa mga ito. Binigyan nila ng lason. Pagkatapos, silang dalawa ay nagpakamatay. Nag-iwan siya ng mga liham, tala, dokumento. Hanggang sa huling sandali, gusto pa rin niyang may maitala ang lahat. Nabuhay si Joseph Goebbels sa pagitan ng kapangyarihan at ng pangangailangang mahalin. Sa pagitan ng imaheng ipinagbibili at ng tunay niyang buhay. Ginamit niya ang mga babae bilang silungan, tropeyo, simbolo. Hindi niya kailanman naunawaan ang pag-ibig bilang isang bagay na ibinabahagi. Para sa kanya, ang lahat ay kontrol, lahat ay pamumuno. At sa huli, tulad ng kanyang pinuno, pinili niyang maglaho kaysa mawala ang kapangyarihang hawak niya sa kanyang kwento. Göring, labis-labis, pribadong palabas at dobleng moralidad. Gustong-gusto ni Göring ang mapansin, hindi lamang sa mga opisyal na okasyon, kundi pati na rin sa kanyang bahay, sa kanyang pananamit, sa bawat kilos. Siya ay sobra, mapandula, at hindi niya ito tinatago. Napapaligiran ng karangyaan, makinang nakasuotan, at araw-araw na paggamit ng morpina, gumagalaw siya sa pagitan ng mga kapritsyo, laro ng kapangyarihan,
at isang paraan ng pamumuhay ng pakikipagtalik na pinaghalo ang lamig at palabas. Hindi siya naghahanap ng kaligayahan, kundi ng eksena. Mula pa noong kabataan, ipinakita na ni Goering ang isang personalidad na mahilig sa pagyayabang. Gustong-gusto niyang magsuot ng kapansin-pansing kasuotan, napapaligiran ng mamahaling bagay at umasta na parang isang bituin. Hindi bihira na makita siyang nakasuot ng may burdang kapa, may matapang na pabango at mga palamuti na dinisenyo lamang upang mapansin. Dinagdagan pa ito ng matinding pagkagumon sa morpina na nagsimula dahil sa medikal na dahilan matapos masugatan sa digmaan, ngunit agad na naging pang-araw-araw na pangangailangan. Naapektuhan ng pagkagumon na ito ang lahat sa kanyang buhay, kabilang ang kanyang asal sa pribado. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, sa ilalim ng epekto ng droga, nawawala ang lahat ng kanyang kontrol. Hindi siya tumitigil sa pagsasalita, gumagawa ng mga di-angkop na biro, at hinahayaan ang sarili sa mga pantasyang halos nakakatawa. Bagaman ipinapakita niyang siya ay may asawa sa publiko, sa pribado ay kumikilos siya na parang walang hangganan. Ang kanyang relasyon sa kanyang asawa, si Emmy Sonneman, ay mas pampalabas kaysa sa tunay. Naroroon lamang siya para sa mga kamera, para sa mga opisyal na paglitaw. Sa bahay, halos parang mga estranghero silang dalawa. Ginagamit siya ni Goering bilang isa pang bahagi ng kanyang personal na palabas. Ang tunay niyang atensyon ay nakatuon sa kanyang sarili, sa kanyang imahe, sa kanyang paraan ng pagpapakita. May ilang sanggunian na nagsabing may mga panakanakang relasyon siya sa ibang kababaihan, ngunit palaging ayon sa kanyang mga tuntunin, mga maikling tagpo, walang pagmamahalan, walang koneksyon. Sa mga panloob na lupon ng partido, ginagawa siyang biro dahil sa kanyang kilos. Tinatawag siyang ang ginang ng Reich dahil sa kanyang kilos at pananalita na may pagkababae. Walang direktang humaharap sa kanya, ngunit maraming nakakakita sa kanyang asal bilang sobra. May mga gabing nag-oorganisa siya ng mga hapunan kung saan siya mismo ang lilitaw na nakasuot ng kakaibang kasuotan, halos parang isang dula. Gustong-gusto niyang nasa gitna, tinitingnan at nakakagulat. Para sa kanya, lahat ay isang palabas. Sa sexual, siya ay dominante, ngunit walang emosyonal na pakikilahok. Wala siyang interes sa tunay na paglalapit. Layunin lamang niyang patunayan ang kanyang kapangyarihan. Sa ilang pagkakataon, sinasabing kumukuha siya ng kababaihan upang gumanap ng mga eksenang siya mismo ang nagdidirekta mula sa isang upuan nang hindi hinahawakan ng sinuman. Gusto niyang manood, magkontrol, magpasya. Higit pa sa isang relasyon, isa itong pagtatanghal. Nagdudulot din ang epekto ng morpina ng biglaang pagbabago ng ugali, mula sa kasayahan patungong galit sa loob ng ilang minuto. Ayon sa ilang personal na katulong, maaari siyang maging magiliw habang kumakain at pagkatapos ng ilang oras, mumurahin ang lahat ng tao sa silid ng walang malinaw na dahilan. Ang pagiging pabago-bago ng loob na ito ay makikita rin sa kanyang asal sa pakikipagtalik. Minsan ay tila wala siyang pagnanasa. Sa ibang pagkakataon, bigla siyang nangangailangan ng atensyon kahit ano pa ang sitwasyon. Napansin ng dayuhang media ang ganitong dalawang mukha. Sa publiko siya ang dakilang mariskal ng himpapawid. Sa pribado, mas mukha siyang aktor na naluluma. Sa panahon ng kasikatan ng rehimen, ginamit niya ang kanyang imahe bilang kalasag. Habang ang ibang leader ay nagpapakita ng lamig o fanatismo, mas pinili ni Goering ang pagiging labis-labis. Ngunit sa likod ng maskarang iyon ay may malalim na kawalan, isang ganap na pagkaputol sa anumang uri ng tunay na koneksyon. Kilala na nag-iipon siya ng mga bagay na may kaugnayan sa kasaysayan ng sining, karamihan ay ninakaw. Ngunit mayroon din siyang koleksyon ng mga kasuotan, pabango, kapa at mga peluka. Para bang kailangan niyang palaging magpalit ng karakter. Ayon sa ilang saksi, nakita siyang naglalakad sa kanyang bahay na nakasuot bilang emperador Romano, binabati ang mga utusang hindi alam kung tatawa o mananahimik. May ibang nakarinig sa kanyang nagsasalita mag-isa, nagsasanay ng talumpati sa harap ng salamin. Ang kanyang mundo ay isang entablado. Sa usaping sexual, wala siyang kilalang matatag na kapareha maliban sa kanyang asawa.
Walang malinaw na ebidensya ng homoseksual na relasyon, kahit pa ang kanyang pananamit at pananalita ay lumikha ng patuloy na usap-usapan. Hindi siya tumutugon. Binaliwala niya ang mga chismis na parang wala siyang pakialam. Isa lamang ang tila mahalaga sa kanya na walang makakalimot sa kanya. Sa mga huling taon ng Ikatlong Reich, lalo siyang naging pabigla-bigla. Lumilipas ang mga araw na nakakulong, nasa ilalim ng droga, nagsasalita ng kadakilaan habang gumuho ang bansa. Nang bumagsak ang rehimen, sinubukan niyang tumakas, ngunit siya ay nahuli. Sa Nuremberg, sa panahon ng mga paglilitis, sinubukan pa rin niyang ipakita ang sarili bilang dakilang pinuno. Maingat niyang inaayos ang kanyang buhok, gumagamit ng pabango, at nagbibigay ng mga talumpating may teatral na dating. Ngunit wala nang naniniwala. Hinatulan siya ng kamatayan, ngunit nagpakamatay siya bago pa man maipatupad ang sentensya. Uminom siya ng kapsulang may lasong cyanide na itinago niya. Hanggang sa huli, nais niyang kontrolin ang lahat. Hindi niya tinanggap na siya ay patayin ng iba. Pinili niyang ang huling eksena ay kanya. At ganun siya nagtapos, mag-isa, nakasuot ng uniforme na parang hindi kailanman natapos ang palabas. Ang kwento ni Göring ay hindi lamang tungkol sa isang tiwaling politiko o isang sundalong lulong sa droga. Isa rin itong kwento ng isang lalaking nakulong sa sarili niyang palabas. Ang kanyang sexual na buhay, mga bisyo, at paraan ng pakikitungo sa kapwa ay umiikot sa iisang pangangailangan, ang hangaan, katakutan, maging bida. Hindi niya kailanman nais maging tao. Ninais niyang maging isang karakter. At naging ganoon nga siya hanggang sa wakas. Bormann, ang di nakikitang maninikyato ng kapangyarihan at ng kama. Hindi kailangang nasa harap ng mga kamera si Bormann upang ang lahat ay dumaan sa kanya. Sa pamamagitan ng isang kwaderno at ilang pangalan, siya ang nagpapasya kung sino ang makakalapit kay Hitler, kung ano ang sasabihin at ano ang mananatiling tahimik. Hindi siya nagbibigay ng talumpati ni sumusulat ng mga aklat. Pinapatakbo niya ang partido mula sa mga opisina, sa mga pasilyo, sa mga katahimikan. Ang ganitong paraan ng pagkilos ay naging marka rin ng kanyang pribadong buhay. Walang ingay, walang eksena, walang saksi. Hindi tulad ng ibang leader Nazi, hindi hinanap ni Bormann ang kasikatan, mas pinili niya ang manatiling hindi kilala. Ngunit sa likod ng mababang profil na iyon ay nakatago ang isang asal sexual na puno ng kontrol at manipulasyon. Ayon sa mga taong malapit sa kanya, ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang makalapit sa mga babaeng bahagi ng kapaligirang pampulitika. Hindi siya lantad, ngunit kumikilos mula sa kanyang opisina, mula sa kanyang impluensya. May asawa siya, si Gerda Buch, anak ng isang opisyal na Nazi. Nagkaroon sila ng ilang anak. Ngunit halos simboliko lamang ang kanilang buhay pamilya. Itinatabi niya ito sa lahat ng nagaganap sa partido. Sa panloob na kapaligiran, alam ng marami na may mga relasyong palihim si Bormann. Hindi nagsasalita ang mga babae. Siya ang pumipili, naguutos at biglang nawawala pagkatapos. Ang kanyang posisyon ay nagbibigay sa kanya ng ganap na access sa mga sekretarya, mga katulong at mga asawa ng mga opisyal. Hindi niya kailangang humiling ng anuman. Sapat na ang isang utos, isang tipanan, isang mungkahi. At malinaw ang mga kahihinatnan, ang mga tumatanggi ay nawawala ng posisyon o nililipat. Ang mga pumapayag ay nasasadlak sa isang hindi patas na relasyon, walang kakayahang tutol, walang mga romantikong eksena. Siya ay tuwiran, mailap, malamig. May mga oras, tagubilin, mga tuntunin. Ang ilan sa kanyang mga relasyon ay halos mekanikal. Hindi siya naghahanap ng paglalapit loob, kundi ng patunay na siya ay nakakataas. Hindi man lamang siya interesado sa pagnanasa ng kabilang panig. Ang mahalaga ay ang katahimikan. Ginagamit niya ang mga bahay sa labas ng Berlin para sa mga tagpong ito. Mga ari-ariang pinamamahalaan ng partido kung saan walang nagtatanong. Minsan ay may kasamang katulong. Minsan naman ay mag-isa. Laging palihim. Laging sa gabi. Hinding-hindi inuulit ng maraming beses sa isang tao. Ayaw niyang magkaroon ng koneksyon.
Si Magda Goebbels, asawa ng ministro ng propaganda, ay isang figurang madalas niyang nakakausap. Bagaman walang ebidensya ng isang sexual na ugnayan, alam na sila ay nagpapalitan ng mensahe at sinubukan ni Bormann na kontrolin ang ilang aspekto ng kanyang personal na buhay. Hindi nakapagtataka na siya ay nagbibigay ng tagubilin tungkol sa kanyang pananamit, sa kanyang paglabas sa publiko, maging sa kanyang mga pagbisita kay Hitler. Ang mga ulat na lumabas matapos ang digmaan ay nagsabing may listahan si Bormann ng mga babaeng magagamit, inayos ayon sa ranggo, katapatan at kapakinabangan sa politika. Hindi ito isang bahay aliwan, isa itong panloob na sistema ng pabor kung saan ang pagsunod lamang ang tanging garantiya ng pananatili. Ang ilang babae ay nagsalita tungkol sa kanya bilang isang multo. Dumarating siya, naguutos, umaalis. Sa huling mga taon ng rehimen, nang hindi na kayang mamuno ni Hitler, lalong lumawak ang kapangyarihan ni Bormann. Nasasalamin din ito sa kanyang pribadong asal. Hindi na siya gaanong nagkukubli. Ginagamit niya ang mga yaman ng estado upang panatilihin ang kontrol sa kanyang personal na buhay. Mga tsuper, mga gwardya, mga ari-arian. Alam ng mga sundalong nakatalaga sa pagbabantay na hindi sila dapat tumingin, magsalita o magtanong. Ang mga babaeng pumapasok at lumalabas ay walang iniiwang bakas. Ang ilan ay asawa ng mga opisyal sa digmaan. Ang iba naman ay mga kabataang opisyal na bagong dating sa Berlin. Hinding-hindi na sila muling nababanggit. Pagkatapos ng pagbagsak ng Berlin, nawala si Bormann. Sinabing siya ay namatay habang tumatakas. May ibang nagsabing nagtago siya sa loob ng maraming taon. Natagpuan ang kanyang bangkay makalipas ang mahabang panahon. Ngunit isang bagay ang malinaw, hanggang sa huli pinatakbo niya ang lahat mula sa anino nang walang iniwang saksi. Ipinapakita ng kaso ni Bormann ang isa pang mukha ng kapangyarihang Nazi, yaong hindi sumisigaw, hindi nagmamartsa, hindi nagpapakita. Ngunit kontrolado, manipulador at mapanira rin. Ang kanyang buhay sexual, gaya ng kanyang buhay pampolitika, ay nakabatay sa katahimikan, sa takot, sa pamimilit. Hindi niya kailangang sumigaw. Sapat na ang kanyang presensya, isang nakasulat na utos, isang tawag. Isa siya sa iilang hindi kailanman naghangad ng kasikatan. Ngunit isa rin siya sa pinakakinatatakutan. At maraming babae ang nakaengkwentro niya ang hindi siya nakalimutan. Hindi dahil sa kanyang mga salita, kundi sa kanyang mga gawaing hindi kailanman binigkas. Ang pakikipagtalik para sa kanya ay isa pang paraan ng pagpapakitang siya ang may kapangyarihan. Himmler, panatisismo, kadalisayan ng lahi at militanteng pag-aalipin sa selibato. Hindi tulad ng iba sa malapit kay Hitler, si Heinrich Himmler. Habang marami ang gumagamit ng kanilang kapangyarihan upang palibutan ang sarili ng luho, mga babae at mga sobra-sobra, namuhay siya ng may malamig na disiplina. Mula pagkabata, pinag-uusapan niya ang kadalisayan, tungkulin at pagkokontrol sa sarili. Hindi siya umiinom ng alak, hindi naninigarilyo, at sinasabi niyang ang sex ay dapat may isang layunin lamang, ang magparami. Hindi ito palabas. Ito ang kanyang paraan ng pamumuhay. Tinitingnan niya ang katawan ng tao bilang isang politikal na kasangkapan. Naniniwala siyang may obligasyon ang mga Aleman na dumami lamang sa mga taong itinuturing niyang karapat-dapat. Walang kaligayahan, walang emosyon, lahat ay dapat kontrolado. Dahil dito, itinatag niya ang isa sa mga pinakamadilim na proyekto ng rehimen, ang Lebensborn. Isang programa para sa mga babaeng racially pure na magkaroon ng mga anak mula sa mga opisyal ng SS nang hindi kinakailangang magpakasal. May mga espesyal na klinika ang sistemang Lebensborn. Pinipili at sinusuri ang mga babae at kung makapasa sila sa mga pagsala, nagiging buntis sila ng mga piling sundalo. Pagkatapos, pinalalaki ang mga batang iyon bilang mga hinaharap na kasapi ng rehimen. Maraming mga ina ang pinagkaitan ng kanilang mga sanggol. Isa itong plano upang gumawa ng mga Aleman na ayon sa sukatan. Tiningnan ito ni Himmler bilang isang makabayang tungkulin. Kasabay nito, hinahamak niya ang anumang ibang uri ng sexualidad. Hindi niya tinatanggap ang homoseksualidad.
Itinuturing niya itong banta sa pagdami ng populasyon. Hindi rin niya tinatanggap ang mga impropyong relasyon ayon sa kanyang mga pamantayang rasyal. Napakabagsik ng kanyang pananaw na ang kanyang sariling relasyon sa asawa ay tila isang alyansang ideolohikal kaysa isang emosyonal na ugnayan. Kadalasan ay hiwalay sila ng asawa niya at ang relasyon niya sa kanyang kasintahan ay kontrolado at sinukat. Palibhas ay pinalilibutan niya ang sarili ng mga simbolo, mga ritual, uniforme, paulit-ulit na mga parirala. Lahat ay nakatuon sa paglikha ng kaayusan at pagsunod. Sa ganitong kapaligiran, walang puwang ang malayang sexualidad. Itinaguyod niya ang kabanalan bago ang kasal at ganap na katapatan pagkatapos nito. Kahit na alam niyang marami ang hindi sumusunod, iginiit niya ito. Nagpapadala siya ng mga inspeksyon, kinokontrol ang moralidad ng kanyang mga nasasakupan. Sinasabing malamig siya, walang kakayahang magpakita ng pagmamahal. Sa mga pulong, nakatuon siya sa datos, estadistika, ulat. Kapag pinag-uusapan ng mga babae, sa mga biolohikal na termino niya ito tinitingnan, pagkamayabong, kalinisan, lahi. Wala siyang interes sa kagandahan o pagnanasa. Ang mahalaga ay ang reproduktibong tungkulin. Umabot sa labis ang kanyang pagkaobsesyon sa kadalisayan. Gusto niyang magbigay ang mga miyembro ng SS ng mga ulat tungkol sa kanilang mga relasyon. Sinusuri niya ang mga nakaraan ng mga nobya, pati na ang mga asawa. Kapag may hindi pumasa sa kanyang mga pamantayan, pinipigilan niya ang kasal. Maraming opisyal ang nabigo, pero walang nangahas na sumuway. Sa kabila ng ganitong kontrol, nagkaroon siya ng relasyon sa kanyang sekretarya. Ngunit hindi ito malaya, sinunod ang mga patakaran na ipinapataw niya sa iba. Dapat siyang maging maingat, tapat at walang mga hiling. Nagkaroon sila ng isang anak na babae na kinilala niya ngunit hindi binigyan ng pampublikong lugar. Para kay Himmler, pangalawa lamang ang damdamin, ang pinakamahalaga ay panatilihin ang imahe ng kaayusan. Sa panahon ng digmaan, pinangasiwaan niya ang mga kampo kung saan pinipilit ang mga babae na magkaanak, kung saan maraming iba ang pinasterilisa at pinatay dahil hindi pumasa sa kanyang mga pamantayan. Bahagi iyon ng kanyang ideya ng sosyal na inhinyeriya. Sa kanyang lohika, ang mga katawan ay mga piyesa na ginagamit o tinatanggal depende sa layuning politikal. Nagtayo siya ng mga espesyal na bahay kung saan pinipilit ang mga babaeng bilanggo na makipagtalik sa mga sundalo bilang gantimpala sa serbisyo. Kahit ang mga gawi na ito ay may mahigpit na mga patakaran. Sinusuri, sinusukat, at kapag hindi pumasa, tinatanggal sa programa. Lahat ay nasa ilalim ng utos ni Himmler. Sa personal na antas, siya ay maingat, halos malamig. Hindi nagpapakita ng emosyon sa publiko. Walang kilalang mga walang patumanggang pagpapakita ng pagmamahal, maging sa asawa o sa kasintahan. Malayo siya sa kanyang mga anak. Tinitingnan niya silang bahagi ng tungkulin sa pamilya, hindi bilang emosyonal na ugnayan. Nagsusulat siya ng mga liham na mas tungkol sa mga halaga kaysa damdamin. Ipinapakita ng kanyang mga tala-arawan ang isang isip na obsessed sa kontrol. Planado ang bawat kilos. Isinasaad niya ang mga detalye ng mga pulong, inspeksyon, at maging mga ulat medikal ng mga nasasakupan. Sa lahat ng kanyang isinulat, halos walang banggit tungkol sa emosyon. Tanging tungkulin, pagkukulang, at mga pagtutuwid lamang. Nang bumagsak ang rehimen, sinubukan niyang makipagnegosasyon sa mga alyado na parang maaaring maipaliwanag ang kanyang papel. Nahuli siya nang nagtangkang makatakas habang nakadamit ng palihim. Nang makilala, nagpakamatay siya gamit ang isang kapsula ng cyanide. Walang iniwang personal na liham, hindi nagpaalam sa sinuman. Namatay siya sa paraang tulad ng pamumuhay niya. Hindi nagpapakita ng anumang higit pa sa tungkulin. Nagtayo si Himmler ng isang mundo kung saan ang sex ay hindi isang karanasan kundi isang tungkulin, isang kasangkapan upang hubugin ang lipunan. Ang kanyang paraan ng pamumuhay ay sumasalamin sa kanyang ideolohiya, kaayusan, kontrol at lamig. Walang puwang para sa pagnanasa, kaligayahan o pag-ibig. Tanging para sa mga patakaran bilang at pagsunod.
Isa siya sa mga pinakasistematikong utak ng rehimen. At ang kanyang pananaw sa katawan ng tao bilang isang politikal na bagay ay nag-iwan ng mga peklat na hanggang ngayon ay pinag-aaralan ng may takot. Sa kanyang mundo, ang pagiging malapit ay mapanganib. Kaya tinanggal niya ito sa kanyang buhay at sa buhay ng milyon-milyon. Röhm, maskulinong pagnanasa at karahasan sa SA. Sa mga unang taon ng Partidong Nazi, si Ernst Röhm na ang namumuno. Hindi niya kailangang magtago o sukatin ang kanyang mga salita. Sinasabi niya ang iniisip niya, ginagawa ang gusto niya, at alam ito ng lahat. Naakit siya sa mga lalaki, at hindi niya ito itinatago. Sa loob ng isang kilusang humihingi ng kadalisayan at disiplina, ang kanyang asal ay labag sa inaasahan. Ngunit sa halip na itakwil siya, marami ang sumusunod sa kanya dahil sa kanyang lakas, kakayahang magpatupad ng kaayusan at tuwirang paraan ng pagbuo ng kapangyarihan. Isa siya sa mga unang sumuporta kay Hitler kahit bago pa man lumakas ang partido. Siya ang nagkaloob ng mga koneksyon, armas at tao. Itinatag niya ang ESA, isang organisasyong sa simula ay tila isang grupong pandigma, ngunit agad na naging isang dambuhalang makinarya. Sa loob ng grupong iyon, ipinatupad ni Röhm ang kanyang estilo. Matigas na herarkiya, disiplina sa lansangan at lubos na katapatan. Umiikot ang lahat sa kanya. Sa SA, panlalaki ang buong kapaligiran. Walang lugar para sa mga babae. Ginaganap ang mga pagpupulong, pagsasanay at kasiyahan sa pagitan lamang ng mga lalaki. Hindi lang niya nais ito, kundi ipinag-uutos. Sa kanyang pinakamalapit na mga bilog ay may mga kabataang lalaki, malalakas, masunurin. Marami sa kanila ay siya mismo ang pumipili. May usap-usapan na ang ilan ay nakakatanggap ng promosyon o pabor kapalit ng pabor sa pakikipagtalik, bagamat walang anumang isinulat ukol dito. Isa itong tahimik na sistema, tinatanggap ng lahat. May sariling departamento si Röhm kung saan siya nagsasagawa ng mga pribadong hapunan. Dito niya iniimbitahan ang mga opisyal ng SA, lalo na ang mga mas bata. Formal ang simula ng mga pagtitipon, ngunit nauuwi sa alak, bastos na biro at lantad na paghihipuan. Ang ilan ay tinatanggap ito dahil nais nilang umangat. Ang iba ay dahil naniniwala sila sa kanya, walang nagtatanong. Ang mga ayaw makilahok ay hindi na lang iniimbitahan. Ang pribadong buhay ni Röhm ay alam sa loob ng partido. Alam din ito ni Hitler. Sa kabila nito, nanatili siyang isa sa mga pinagkakatiwalaang tao ni Hitler sa loob ng maraming taon. Sabi ni Hitler, isa siyang tapat na sundalo, walang pagpapanggap, na malinaw ang lahat sa kanya. Sa katunayan, nang atakihin si Röhm ng media dahil sa kanyang sexualidad, ipinagtanggol siya ni Hitler sa publiko. Sinabi niyang hindi mahalaga ang personal na buhay ni Röhm hanggat siya ay nananatiling tapat. Maging si Röhm ay prangka rin kay Hitler. Hindi niya ito itinuring na Diyos gaya ng ginagawa ng iba. Kinakausap niya ito bilang kapantay. Minsan ay pinipigil niya ito sa gitna ng pagpupulong, hinahamon pa. Ang natatanging ugnayang ito ang nagbigay sa kanya ng kapangyarihan. Ngunit nagdulot din ito ng tensyon. May mga nais siyang patalsikin. Nakikita nila siya bilang banta. Alam nilang ang kanyang bastos na asal at mga iskandalo ay maaaring makasira sa imahe ng partido. Kalaunan, nagsimulang magsalita si Röhm tungkol sa reforma ng sandatahang lakas. Nais niyang pag-isahin ang hukbo at ang SA sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nag-alala ang mga general. Maging si Hitler ay nabahala. Bagamat sinasabi niyang nagtitiwala siya, hindi na siya sigurado kung kayang kontrolin si Röhm. Higit sa 2 milyong kalalakihan ang nasa ilalim ng utos ni Röhm, marami sa kanila ay handang gawin ang lahat para sa kanya. Sa pribado, nagsimulang lumayo si Hitler. Nanatiling formal ang relasyon, ngunit hindi na siya kinukonsulta sa lahat ng bagay. Sa publiko, patuloy ang papuri, ngunit sa likod nito, gumagalaw si Hitler upang pigilan ang kanyang pag-angat. Nang may mga lider ng partido na nagbabala na maaaring magsagawa si Röhm ng kudeta, hindi sumagot si Hitler. Naghintay siya. Nais niyang maging handa ang lahat bago kumilos. Dumating ang pagkakataon noong Hunyo ng taong 1934.
Sa tulong ni Himmler, Göring at iba pang matataas na opisyal, iniutos ni Hitler ang isang malawakang pag-aalis. Tinawag itong Gabi ng Mahahabang Kutsilyo. Maraming leader ng SA ang inaresto. Si Röhm ay dinakip sa isang hotel nang hindi lumalaban. Dinala siya sa isang bilangguang militar. Doon inalok siyang magpakamatay. Hindi niya ito ginawa. Kaya ipinadala ang 2 opisyal upang siya'y patayin. Inanunsyo ang kanyang kamatayan bilang pagtataksil. Sinabing nagpaplano siya ng kudeta laban sa Führer. Hindi kailanman siniyasat ang katotohanan. Si Hitler ang nagkontrol ng salaysay. Sinabi niyang kumilos siya para sa ikabubuti ng bansa. Karamihan ay naniwala. Ang iba na may tumahimik. Doon natapos ang karera ng isa sa iilang taong naglakas loob na tratuhin si Hitler bilang kapantay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, unti-unting binuwag ang SA. Ang SS ang pumalit sa kapangyarihan. Naging mas malamig, mas mahigpit ang kapaligiran. Nawala ang samahang umiiral noong panahon ni Röhm. Pati ang mga bakas ng kanyang pribadong buhay ay binura. Tinanggal ang mga larawan, liham at patotoo. Ginawang bawal na paksa ang kanyang alaala. Ngunit ang mga taong malapit sa kanya ay hindi nakalimot. Alam nila kung paano siya kumilos, kung paano niya ginamit ang sex bilang sandata, bilang gantimpala o parusa. Alam nilang para sa kanya, hindi ito tabu kundi paraan ng pagsusukat ng katapatan. At alam nila na ang kanyang pagbagsak ay hindi dahil sa kanyang sexualidad, kundi dahil sa kanyang ambisyon, dahil nais niyang maging higit pa kay Hitler. At sa ganung sistema, hindi iyon mapapatawad. Si Ernst Röhm ay isang halo ng malupit na sundalo, pinuno ng gang at ama-amahan para sa maraming kabataang ligaw. Para sa ilan, isa siyang mentor. Para sa iba, isang mapang-abusong tao. Para kay Hitler, naging kapaki-pakinabang siya hanggang hindi na. Ipinapakita ng kanyang kwento kung paano maaaring maghalo ang kapangyarihan at pagnanasa, walang batas, walang hiya at walang hangganan. Hanggang may magpasya na panahon na upang burahin ang lahat, doon nagtapos ang lalaki na ginawang isang kinatatakutang puwersa ang SA. Sa isang putok ng baril sa selda, mag-isa, walang paglilitis, walang depensa. Gaya ng napakarami sa panahong iyon, gaya ng napakaraming naniwala na kaya silang protektahan ng kapangyarihan mula sa lahat. Hess, pagpipigil, kabaliwan at mistisismong Nazi. Isa si Rudolf Hess sa mga unang tagasunod ni Hitler, ngunit kalaunan, ang kanyang katauhan ay naging lalong kakaiba, palayo ng palayo, sa matibay na sentro ng kapangyarihan. Bagamat humawak siya ng mahahalagang posisyon, nasa ibang mundo ang kanyang isipan. Hindi siya gaanong interesado sa praktikal na politika, kundi sa mga esoterikong ideya, mga simbolo, at mga di nakikitang puwersa. Sa mga panloob na bilog, tinatawag siyang pabirong Fräulein Anna. Hindi walang saysay ang palayaw na iyon. May kakaibang personalidad si Hess kumpara sa ibang mga pinuno. Tahimik siya, pino ang kilos at labis ang pagkaobseso sa kadalisayan, sa katawan, sa mga ritual pangkalusugan. Gumagawa siya ng pisikal na ehersisyo na may matinding disiplina, kumakain lamang ng mga natural na pagkain at iniiwasan ang anumang itinuturing niyang nakalalason sa kaluluwa. Ngunit ang pinakakakaiba ay ang kanyang pagiging malapit sa mga kapaligirang okultista. Mula pagkabata ay may interes na siya sa mistisismo. Nagbabasa siya tungkol sa astrolohiya, mga enerhiya at sinaunang mga kultura. Noon pa mang dekada 20, dumadalo na siya sa mga grupong naghahalo ng nasyonalismo at mga espiritual na ideya. Naniniwala sila na ang Alemanya ay hindi lamang dapat maging militar na makapangyarihan, kundi maging espiritual na malakas din. Para sa kanila, ang katawan ay isang daluyan at ang sexualidad ay kailangang nakaayon sa mas mataas na enerhiya. Sa kapaligirang iyon, sinimulan ni Hess ang pagsasagawa ng nudismo bilang anyo ng panloob na paglilinis. Dumadalo siya sa mga retiro kung saan ang mga kalahok ay sabay-sabay na naghuhubad, gumagawa ng mga ehersisyo sa paghinga at pinag-uusapan ang katawan bilang templo. Hindi ito itinuturing na sexual, hindi direkta, ngunit nagbubunga ito ng isang malabong uri ng pagkakalapit. Doon, malaya si Hess. Maraming saksi ang nagkwento tungkol sa kanyang paglayo sa mga babae sa araw-araw. Hindi dahil galit siya,
kundi tila wala siyang interes. Nakatuon ang kanyang buhay sa ibang bagay. Sa kanyang asawa ay may malayong ugnayan. Sa mga lalaki naman, nakikisama siya, nagbabahagi ng oras, ideya, mga paglalakad. Mahilig siyang makipag-usap, magpalitan ng mga mistikong pananaw, magnilay tungkol sa kapalaran. Ang ilan ay itinuturing siyang kakaiba, ang iba na may nakikitang walang panganib. Ngunit wala ni isa ang tunay na nakakaalam ng takbo ng kanyang isipan. Pinahahalagahan siya ni Hitler, ngunit hindi masyadong sineryoso. Tinitingnan siya bilang isang tapat at kapaki-pakinabang na tao, ngunit masyadong mahina. Sa kabila nito, pinanatili siya ni Hitler sa paligid sa loob ng maraming taon. Magaling si Hess sa pagpapaliwanag ng komplikadong ideya sa karaniwang mamamayan. May karisma siya, mahusay magsalita. Ngunit hindi siya politikong bihasa at kalaunan lumiit ang kanyang papel. Habang umuusad ang dekada 30, lalo siyang naging eksentriko. Nagsimula siyang magsalita tungkol sa mga espiritual na misyon, mga senyas mula sa kosmos at ang kanyang papel bilang gabay. Ang ilan sa kanyang paligid ay naniniwalang may mga yugto siya ng delusyon. Ang iba na may naniniwalang namumuhay siya sa ibang antas. Ang malinaw ay noong taong 1900 at 41, gumawa siya ng desisyong ikinagulat ng lahat. Lumipad siyang mag-isa papuntang Eskosya upang makipag-usap sa mga Briton para sa kapayapaan. Ginawa niya ito ng walang pahintulot, walang paalam sa kahit sino. Siya ay inaresto at ikinulong sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos noon, binura siya ng rehimen. Hindi na binabanggit ang kanyang pangalan. Para kay Hitler, ito ay isang absurdong pagtataksil. Para sa iba, ito'y kabaliwan. Ngunit kung titingnan mula sa kanyang panloob na mundo, marahil ito'y lohikal. Naniniwala si Hess na may sagradong misyon siya. Iniisip niyang maaari niyang baguhin ang takbo ng digmaan sa isang kilos lamang, na may mga puwersa ng universo na kinakausap siya, at kumilos siya batay doon. Sa kanyang pagkakakulong, pinanatili niya ang kanyang mga gawi. Nagbabasa siya ng mga librong esoteriko, sumusulat ng mga tala tungkol sa kaluluwa, katawan at dalisay na enerhiya. Hindi siya nagsisi, sinasabi lamang niyang darating ang panahon na mapapatunayang tama ang kanyang ginawa. Sa kanyang mga liham, patuloy niyang ginamit ang simbolikong wika, puno ng mga lihim na sanggunian. Hindi niya iniwan ang sarili niyang mundo. Nang siya ay nilitis sa Nuremberg, hindi siya aktibong lumahok. Tahimik lang siya, parang wala sa sarili. Minsan tila hiwalay siya sa realidad. Nahatulan siya ng habambuhay na pagkakakulong at ipinadala sa kulungan ng Spandau. Doon siya nanirahan ng mahigit 40 taon. Namuhay siyang mag-isa, tahimik, na may mahigpit na mga gawain. Maaga siyang bumabangon, nag-ehersisyo, sumusulat. Kaunti lang ang pag-uusap sa mga gwardya. At kung magsalita man, tungkol ito sa kaluluwa, kasaysayan at kapalaran. Sa kanyang huling mga taon, siya na lamang ang natitirang bilanggo sa buong kulungan. Matanda na siya, marupok, ngunit patuloy sa kanyang mga nakasanayang gawi. Namatay siya noong taong 1987, formal na idineklara bilang pagpapakamatay, bagamat may mga bersyon na nagdududa rito. Natagpuan siyang nakabigti gamit ang kable ng kuryente. May mga nagsasabing hindi na niya nais mabuhay. Ang iba na may naniniwalang siya ay pinatahimik. Hindi kailanman naging malinaw ang katotohanan. Ang iniwan ni Rudolf Hess ay isang kwentong minarkahan ng pag-iisa, ng simbolismo, ng isang natatanging paraan ng pag-unawa sa mundo. Hindi siya isang estratehista ng militar ni tagapag-ayos ng teror. Ngunit siya ay isang kakaibang figura konektado sa pinakahiwagang bahagi ng nasismo. Ang kanyang sexualidad, ayon sa mga nakakakilala sa kanya, ay hindi aktibo. Ito ay sublimado. Nabuhay siya higit sa ideya kaysa sa kilos. At sa ganung diwa, tugma ito sa kanyang pananaw, ang katawan bilang daluyan, hindi bilang kasiyahan. Ang palayaw na Fräulein Anna ay naglalaman ng bulong na marami ang tahimik na binabanggit, na ang kanyang asal, mga kilos at paraan ng pagsasalita ay may bahid na pambabae. Hindi ito marahas na pangungutya, kundi isang paraan ng pagtukoy sa pagkakaiba. Walang tiyak kung siya ay may ugnayang sekswal
o kung kanino. Ngunit alam ng lahat na iba siya. Naiwan ang kanyang pamana sa gilid ng opisyal na kasaysayan. Ngunit upang maunawaan ang mga lihim na ugat ng rehimen, kailangang silipin ang mga tulad niya. Sapagkat ang nasismo ay hindi lamang karahasan at digmaan, isa rin itong halo ng mga kakaibang ideya, ng mga simbolo, ng mga katawang kontrolado. At si Hess marahil ang naging pinakatapat na kinatawa ng lihim na mukhang iyon. Kaltenbrunner, ang sex bilang parusa sa mga kampo. Sa mga kampo, binabanggit ang pangalan ni Kaltenbrunner sa mahihinang tinig. Hindi niya kailangan ng propaganda. Ang kanyang pirma ay sapat na upang magpasya ng mga pagpapahirap, paglilipat, mga pagbitay. Mula sa kanyang opisina sa RSHA, pinapatakbo niya ang lahat. Pulisya, paniktik, ganap na kontrol. Siya'y tuyo, tuwiran, walang labis-labis na kilos. At lampas sa mga ulat at mga tala, mayroon din siyang may sakit na interes sa paghahalo ng seks at parusa. Minsan hindi na niya kailangang magsalita. Pinapagana na lang niya. Hindi sapat sa kanya ang mag-utos lamang. Minsan nais niyang naroroon mismo, personal, upang tutukan ang mga nangyayari. Binibisita niya ang mga kampo tulad ng Mauthausen at Sachsenhausen at hindi niya ito ginagawa bilang isang burokratikong inspektor. Pumapasok siya sa mga barracks, naglalakad sa gitna ng mga katawan, nagbibigay ng mga utos ng may paghamak. Alam niyang iginagalang siya dahil sa takot at iyon ang kinagigiliwan niya. Tungkol sa kanyang buhay pribado, may mga salaysay mula sa mga dating bilanggo at mga opisyal na nakakakilala sa kanya. Sinasabing nagpapakita siya ng halos klinikal na pagkahumaling sa ganap na kontrol. Para sa kanya, ang seks ay hindi paghahanap ng kaligayahan, kundi isang kasangkapan. Ilang patotoo ang naglugar sa kanya na pumipili ng mga batang babaeng Hudyo para sa mga espesyal na interogasyon. Sa mga tagpong iyon pinagsasama ang mga pambubugbog, pagbabanta at pang-aabuso sa matitinding pamamaraan ng kontrol. Hindi ito paminsang gawain, bahagi ito ng kanyang pang-araw-araw. Ang mga doktor at nurse na nagtrabaho sa malapit ay nagsabi na madalas lumalabas ang mga babae mula sa mga sesyong iyon na halatang naapektuhan, may bakas ng pananakit. Ang ilan ay hindi na muling nagsalita. Ang iba ay nawala na lang. Walang sino man sa paligid ang nangahas magtanong. Masyado siyang mataas ang katungkulan at masyado madilim ang kanyang reputasyon. Bukod sa direktang pang-aabuso, ginagamit niya ang kanyang autoridad upang pahintulutan ang sistematikong pang-aabuso mula sa mga sundalong kanyang pinagkakatiwalaan. Siya ang pumipili ng mga biktima, nagbibigay ng pahintulot at pagkatapos ay binubura ang lahat ng bakas. Tinitiyak niyang walang makikita sa mga record medikal. Ang mga babaeng nakaligtas ay may mga bakas, hindi lang sa katawan kundi sa sapilitang pananahimik. Sa mga panloob na dokumento, hindi lumilitaw ang mga gawaing ito. Lahat ay tinatago sa katawagang kinakailangang interogasyon o pamamaraang disiplina. Pero marami ang mga saksi, maging ang ilang kasabwat na Nazi ay umamin matapos ang digmaan na si Kaltenbrunner ay lumalagpas sa lahat ng hangganan. Ang kanyang buhay pamilya ay purong harapan. Mayroon siyang asawa at mga anak, ngunit hiwalay silang naninirahan. Mas gusto niyang umiikot sa mga bahay aliwan, mga tagong bordel at mga bahay na pinamumugaran niya ng mga babaeng tinatakot. Binigyan niya ang mga ito ng damit, pagkain, mga pangako, ngunit lahat ay may kondisyon. Kapag hindi sumunod, tinatapon sa kampo. May tipo siya. Mga batang babae, mahihina, walang proteksyon. Mas gusto niyang hindi sila nagsasalita ng Aleman. Sa ganitong paraan, hindi siya kinakalaban. Sa mga naghimagsik, pinarurusahan niya ng walang awa. Ginagamit niya ang mga gwardiya upang magbigay ng halimbawa sa harap ng iba. Ang kanyang kalupitan ay hindi lang sexual, ito'y sistematiko. Kailangang alam ng lahat kung sino ang nasusunod. Sa mga kampong madalas niyang puntahan, nagtayo sila ng mga espesyal na silid, may matitibay na kama, dobleng kandado at makakapal na pader. Doon siya nagtatagal ng walang iniistorbo. Ang nangyayari sa loob ay nananatiling tahimik. Paglabas, dala pa rin niya ang parehong lamig ng damdamin,
na para bang walang naganap. Pagkatapos bumagsak ang rehimen, sinubukan niyang tumakas. Nagtago siya gamit ang peking mga dokumento, nagpalit ng kasuotan, sinubukang hindi mapansin. Pero nahuli siya. Sa mga interogasyon, itinanggi niya ang lahat. Sinabi niyang isa lang siyang burokrata, na wala siyang inutos na labag sa batas, pero isa-isang lumitaw ang mga saksi at masyado nang marami ang ebidensya. Sa Nuremberg, sinubukan niyang magpakita bilang isang malamig, malayong tao na sumusunod lang sa utos, pero dinurog siya ng kanyang nakaraan. Binasa ng mga taga-usig ang mga salaysay ng kababaihan, mga ulat medikal, mga liham na nasabat. Sa tuwing binabanggit ang mga abuso, ibinababa niya ang kanyang tingin. Hindi siya humingi ng tawad. Hindi rin niya ipinaliwanag kung bakit. Hinatulan siya ng kamatayan. At hanggang sa huli, hindi siya nagpakita ng pagsisisi. Sinabi lang niyang ang kasaysayan ang hahatol sa kanya. Mabilis ang kanyang pagbitay. Pero ang mga pilat na iniwan niya ay matagal nang nanatili. Sa mga kampong napuntahan niya, ang kanyang pangalan ay nagdadala pa rin ng takot. Si Ernst Kaltenbrunner ang kumakatawan sa pinakamatinding anyo ng sekswal na kapangyarihang naging sandata. Hindi siya naghahanap ng kasama, ni ligaya, ni pagmamahal. Ang gusto lang niya ay yumuko ang mga katawan, manahimik ang mga tinig, at mabura ang mga pagkatao. Ang kanyang kwento ay kwento ng isang lalaking ginamit ang kanyang kapangyarihan upang wasakin ang pinakapribadong bahagi ng tao at ginawang sandata ng digmaan ng seks. Ang mga doktor ng Reich, mga katawan, agham at sistematikong pang-aabuso. Ang mga doktor ng Ikatlong Reich ay hindi lamang mga lalaking may puting Amerikana at mga titulong akademiko. Marami sa kanila, sa likod ng diskursong siyentipiko, ay ginagamit ang kanilang mga posisyon upang ipamalas ang kapangyarihan, kontrolin ang mga katawan, at gawing isa pang eksperimento ang sekswalidad. Sa mga kamay ng mga tulad ni Mengele, Brandt o Klauberg, ang medisina ay naging larangan ng pang-aabuso, kalupitan at panloob na pagkawasak. Sa Auschwitz, naging simbolo si Joseph Mengele ng doktor na hindi nanggagamot, kundi pumipili kung sino ang unang sisirain. Ang kanyang pagkahumaling sa mga kambal ang nagtulak sa kanya upang paghiwalayin ang mga batang lalaki at babae, maglagay ng mga kemikal, magsagawa ng mga interbensyon ng walang pampamanhid at lumikha ng mga sapilitang pagbubuntis sa mga babaeng nanghihina, lahat upang masdan lamang ang mga resulta. Para sa kanya, ang seks at reproduksyon ay hindi aspeto ng pagiging tao. Mga baryable lamang ito ng eksperimento. Pinipili ni Mengele ang mga batang babae para sa mga pamamaraang ang tanging layunin ay pagmasdan ang kanilang pisikal na pagdurusa. Pinipilit silang maghubad sa harap ng mga grupo ng doktor, nagtatala siya ng mga obserbasyon tungkol sa kanilang katawan at nagsasagawa ng mga mararahas na paggamot na walang medikal na dahilan. May ilan na nakaligtas upang magsalaysay. Ang iba ay naglaho matapos ang maraming araw ng tuloy-tuloy na sakit. Si Karl Klauberg naman ay nakatuon sa pagdevelop ng mga teknik ng sapilitang pagkabaog. Hindi siya naghahanap ng totoong solusyon medikal. Ang nais niya ay mabilisang paraan upang hindi na makapanganak ang mga babaeng itinuturing na di kanais-nais. Naglalagay siya ng mga kemikal sa matris, gumagamit ng radyasyon, at sadyang nagpapasimuno ng impeksyon. Ang mga biktima ay dumaranas ng matitinding pagdurugo, seryosong impeksyon, at malalakas na pananakit. Sa maraming kaso, hindi na itinatala ang kanilang pagkamatay. Hindi niya ito ginagawa ng palihim. Kilala ang mga eksperimentong ito sa hierarkiya ng kampo. Halos lahat ay pinapayagan sa mga doktor. May sarili silang lugar, sariling mga patakaran. Kung tumutol ang isang bilanggo, siya ay pinapatay. Kung sumigaw, walang tumutulong. Ang mga katawan ay tinitingnang napapalitan. At ang sex, isang kasangkapan pa ng panghahamak. Si Karl Brandt, doktor ni Hitler, ang namuno sa programang euthanasia, ngunit lumahok rin siya sa mga pag-aaral tungkol sa resistensya sa sexual at reproduktibong sitwasyon. Inuutusan ang pagsasailalim ng mga babaeng may kapansanan sa mga sapilitang intimong karanasan sa ilalim ng pagbabantay upang suriin ang kanilang kakayahan. Minsan ay mga bilanggo ang ginagamit, kung minsan ay mga sundalo.
Hindi ang pagbubuntis ang layunin kundi ang paglikha ng mga teknikal na ulat na walang kabuluhang pantao. Isinasagawa rin ang mga sapilitang aborsyon. Kapag ang isang babae ay nabuntis ngunit hindi kabilang sa aryan na grupo, siya ay pinapatay o ginagawang bagay ng pagmamasid. Marami sa kanila ay isinailalim sa pagkalaglag ng walang pampamanhid. Ang iba ay pinilit manganak at saka hinihiwalay sa sanggol na maaaring ibigay o patayin depende sa kalagayan. Ang programang Lebensborn ay bahagi ng ganitong lohika. Ang mga babaeng pinili base sa kanilang katangian ay inilipat sa mga espesyal na bahay upang makipagtalik sa mga opisyal ng SS at lumikha ng malinis na mga anak. Bagaman may ilang voluntaryo, marami ang pinilit o inobliga. Hindi sila maaaring tumanggi. Ang kanilang mga katawan ay itinuturing na ari-arian ng Estado. Binabantayan ng mga doktor ang buong proseso. Nagsasagawa sila ng pisikal na pagsusuri, sumusukat ng mga proporsyon, nagtatalaga ng tala. Kung hindi pumasa ang isang babae sa pamantayan, siya ay tinatanggihan. Kung nakapasa, bibigyan siya ng reproduktor at babantayan sa loob ng ilang buwan. Isa itong forma ng estrukturado at legalisadong karahasan. Sa mga kampo, ginagamit din ang mga sakit na venereal bilang dahilan para sa eksperimento. Sa mga babaeng walang sakit, sadyang ipinapasok ang mga impeksyon tulad ng sipilis o gonorrhea para lamang obserbahan ang epekto. Tinitipon lamang ang datos. May mga nawala ng paningin. Ang iba ay dumanas ng matinding pinsala sa loob. Hindi ang lunas ang layunin ng mga doktor, datos lamang. Kapag namatay ang biktima, itinatala ang resulta at lilipat sa susunod. Sa Ravensbrück, maraming babae ang nagsalaysay na sila ay sinusuri linggo-linggo ng mga doktor na humahawak sa kanila ng walang dahilan. Isinasagawa sa kanila ang mga eksaminasyong ginekolohikal ng walang proteksyon, walang paliwanag, bilang bahagi ng sistematikong panghahamak. Sa ibang kampo, pinapayagan ng mga doktor ang mga sundalo na abusuhin ang mga babaeng bilanggo basta't hindi makakaapekto sa eksperimento. Minsan itinatala pa ang mga ito bilang bahagi ng mga pag-aaral. Sa iba, tahimik na lamang itong pinalalampas. Ang katahimikan ay bahagi ng sistema. Hindi lahat ng doktor ay aktibong kasali. Ang iba ay pumipirma lamang ng mga pahintulot, ngunit alam ang nangyayari. Walang sino man ang walang alam. At kung may tumutol man, hindi sila nag-iwan ng bakas. Pagkatapos ng digmaan, marami sa kanila ang nilitis. Sa mga paglilitis sa Nuremberg, ang kasong medikal ang isa sa mga pinakamatitinding kaso. Ipinakita ng mga biktima ang kanilang mga pilat, ibinahagi ang kanilang mga kwento, isiniwalat ng mga dokumento, larawan at mga tala-arawang medikal ang isang malupit na lohika kung saan ang katawan ng tao ay walang halaga. Marami sa mga doktor na ito ay nahatulan, ang iba ay nakatakas. Si Mengele ay nakatakas patungong Timog Amerika. Si Klauberg ay naaresto ngunit namatay bago makumpleto ang sentensya. Si Brandt ay binitay. Ngunit ang sistemang kanilang nilikha ay nanatiling patotoo ng isa sa mga pinakamatitinding halimbawa ng kung paano maaaring gamitin ang agham sa pagwasak. Ang seks sa kontekstong iyon ay inalisan ng lahat ng pagkapribado. Ginawa itong kasangkapan ng sakit, teknika ng kontrol, paraan ng pagpaparusa. Ang mga babaeng dumaan sa mga gawaing ito ay habambuhay na may bakas. Ang ilan ay hindi na muling nakapagsalita. Ang iba ay nagpatotoo upang hindi na ito maulit. Ang mga doktor ng Nazi ay hindi lang tagapagpatupad. Sila'y mga abusador na may puting Amerikana. Ginamit nila ang kanilang posisyon upang gibain ang katawan mula sa loob, supilin ang mga hindi tumutugma, at patunayan na kahit ang pinakapribado ay kayang burahin ng ideolohiya. Hindi sila naglalayong magpagaling. Layunin lang nila ay ang ganap na kontrol. Si Hitler ayon sa Estados Unidos ang mga lihim na sexual sa talaan ng OSS. Sa mga huling taon ng digmaan, inatasan ng pamahalaan ng Estados Unidos ang isang lihim na pagsusuri sa isipan ni Adolf Hitler. Isinagawa ito ng psychiatrist na si Walter C. Lange at naging isang natatanging ulat. Hindi ito propaganda, kundi isang detalyadong klinikal na pag-aaral.
batay sa mga panayam sa mga taong malapit sa diktador at sa mga pampublikong tala. Ang resulta ay nakababahala. Hindi lamang tumutok si Lange sa kilos pampulitika. Nais niyang maunawaan kung ano ang nangyayari sa kanyang personal na buhay. At natuklasan niya ang mga bagay na hindi madaling tanggapin. Ayon sa mga patutuong nakalap niya, may komplikadong ugnayan si Hitler sa sex. Hindi siya isang taong may di mapigil na pagnanasa, kabaligtaran, iniiwasan niya ito. Ngunit hindi ibig sabihin na wala siyang pakialam. Sa halip, ang kanyang sexualidad ay pinipigilan, baluktot at puno ng mga obsesyon. Ipinunto ng ulat na si Hitler ay nagpapakita ng malinaw na mga palatandaan ng impotensya. Hindi lamang ito kawalan ng pagnanasa, kundi isang pisikal na kawalan ng kakayahan. Ilang kababaihan na naging malapit sa kanya ang nagsabing wala kailanman talagang naging tunay na kontak na pisikal. May mga ulat ng mga eksenang hinihiling niya na siya ay panoorin, na siya ay hayaang manood ng hindi nakikibahagi. Sa ilang pagkakataon, humihiling siya ng mga nakakahiyang kilos, kung saan siya ay nasa pasibong papel at ang kabilang panig ang kailangang kumilos mag-isa. Isa sa mga pinaka-kontrobersyal na revelasyon ng dokumento ay ang di umano'y pagkahumaling niya sa mga matitinding sitwasyon ng pagkalait. May isang pinagkunan na nagsabing si Hitler ay nakararamdam ng kasiyahan sa panunood ng mga mapangabang tagpo kahit na hindi ito napatunayan sa direktang ebidensya. Isinama ito sa ulat dahil sa paulit-ulit na pagbanggit nito sa iba't ibang ulat. Pinag-usapan din ang isang obsesyon sa kamatayan. Hindi sa literal na kahulugan ng pakikipag-ugnayang sexual sa mga bangkay, ngunit sa isang pathological na atraksyon sa kawalang galaw, sa paninigas, sa kawalan ng buhay. Ayon sa ilang patotoo, si Hitler ay nakakaramdam lamang ng katahimikan kapag kasama ang mga babaeng ganap na sunod-sunuran. Halos wala ng enerhiya. Ang pagkahumaling sa katahimikan ay kaugnay ng kanyang pangangailangan sa ganap na kontrol. Ang pinaka-pinag-usapan na kaso ay ang kay Geli Raubal, ang kanyang pamangkin. Kilala na ang kanyang kwento, ang kanyang pagpapakamatay at ang mga usap-usapang bumabalot dito. Tinipon ng ulat ang mga pahayag na nagsasabing may isang sakit na relasyon sa pagitan nila kung saan wala siyang kayang gawin nang walang pahintulot ni Hitler. May sinasabi ring pinipilit siyang magpose ng hubot-hubad o humawak ng hindi komportabling mga posisyon. Wala sa mga ito ang opisyal na dokumento, ngunit ang magkakatulad na pahayag mula sa iba't ibang pinagkukunan ay kinuha ng seryoso. Isa pang mahalagang punto sa ulat ay kung paano ginagamit ni Hitler ang kapangyarihan bilang pamalit sa seks. Ayon sa mga analista, dahil sa hindi niya kakayahang magkaroon ng normal na buhay sexual, ibinubuhos niya ang lahat ng kanyang enerhiya sa paghahari sa iba. Hindi pisikal na kontak ang nagbibigay ng kasiyahan sa kanya, kundi ang ganap na kontrol. Bawat talumpati, bawat utos, bawat palakpak ay isang anyo ng kompensasyon sa kung anong wala siya sa pribado. Tiningnan din ng mga eksperto ang kanyang relasyon kay Eva Braun. Sa unang tingin, tila isa silang tradisyonal na magkasintahan. Ngunit sa totoo, siya ay naninirahang hiwalay, walang ugnayan sa kapaligirang pampolitika, nakakulong sa magkakahiwalay na silid, at walang sariling desisyon. May nagsasabing ilang ulit siyang nagtangkang magpakamatay. Ang pinaka-nakagugulat ay kung paano siya pinananatili ni Hitler na malapit, pero sabay ring malayo. Wala silang pinagsasaluhang tunay na buhay na mag-asawa, higit pa siyang isang palamuti. Iminungkahi ng ulat na ang buong relasyon kay Eva ay tila isang eksenang isinadula. Isang bagay na ipakita sa publiko, ngunit sa praktika ay hindi gumagana bilang isang ugnayang emosyonal. Hindi nais ni Hitler ng isang kasama. Gusto niya ng isang taong hindi siya guguluhin. Laging andyan kapag kailangan niya at walang hinihinging kapalit. Pinag-aralan din ang mga posibleng trauma sa kanyang kabataan. Napag-usapan ang relasyon niya sa kanyang ina, na labis niyang minahal, at sa kanyang ama, na labis niyang kinatakutan. Ang halo ng labis na pag-ibig at patuloy na takot ay maaaring lumikha ng isang hindi matatag na estruktura ng isipan. Ayon sa ilang espesyalista, ito ang humubog sa paraan ng kanyang pakikitungo sa mga babae. Ganap na pagdepende o lubos na pagtanggi. Walang gitna.
Maging ang kanyang malalapit na kasama ay inilarawan siya bilang isang taong iniiwasan ang pisikal na kontak. Wala siyang kilalang yakap, haplos o mga galaw ng pagiging malapit. Kumakaway siya sa kamay, pinananatili ang distansya. Sa pribado, siya ay malamig, walang emosyon. Tanging sa kanyang mga talumpati siya nagkakaroon ng sigla. Para bang tanging sa palakpakan siya nakakaramdam ng anumang bagay. Isa pang binigyang diin sa ulat ay ang kanyang pagkahumaling sa kalinisan. Kinamumuhian ni Hitler ang malalakas na amoy, mga likido ng katawan, anumang pisikal na kaguluhan. Ang obsesyon na ito sa kalinisan ay tumutugma sa kanyang pananaw sa lahi, sa kaayusan, sa uniforme. Isa rin itong paraan upang bigyang katwiran ang kanyang pagtanggi sa katawan at sa pisikal na ugnayan. Napagpasyahan ng mga psychiatrist ng OSS na si Hitler ay hindi lamang isang lalaking may mga sexual na abnormalidad. Isa siyang taong pinalitan ang buhay intimo ng kapangyarihan. Ang kanyang pangangailangang magkontrol, mag-organisa at magparusa ay nagmumula sa kawalan ng kakayahang makipag-ugnayan sa kapwa mula sa makataong antas. Bawat kilos, bawat desisyon, bawat krimen ay may pinagmumula ang malalim na pagpigil. Hindi kailanman opisyal na inilathala ang ulat noong panahon ng digmaan. Ngunit makalipas ang ilang dekada, naging mahalaga ito upang maunawaan ang madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Hindi nito ipinaliliwanag ang lahat, ngunit nagbukas ito ng isang dimensyon na bihirang mailantad. Ang isang lalaking wasak sa kalooban na itinago ang kanyang mga takot sa likod ng uniforme at entablado. Ang imahen ng isang matatag at determinadong diktador ay salungat sa profil na nilikha ng mga analista. Isang lalaking walang tiwala sa sarili, walang kakayahang magpanatili ng tunay na ugnayan, nag-iisa at obsessed na walang sino man ang dapat makaalam sa nangyayari kapag isinara ang pintuan ng kanyang silid. Ang kontradiksyon na ito sa pagitan ng pampublikong katauhan at ng pribadong tao ang siyang, ayon sa ulat, isa sa mga susi ng kanyang labis na pag-uugali. Hindi layunin ng pag-aaral na ito na bigyan siya ng palusot o gawing makatao. Isa itong kasangkapan upang maunawaan kung paano nagawa ng isang tao na ihatid ang milyon-milyon sa kamatayan nang walang kahit katiting na pagsisisi. At isa sa mga sagot ay nasa kanyang relasyon sa katawan, sa pagnanasa, sa kamatayan. Sa kanyang mundo, lahat ng makatao ay panganib, kaya't winasak niya ang lahat, pati ang kanyang sarili. Ang ginagawa ng mga lalaking ito sa kanilang mga kwarto ay hindi isang pang-isang insidente. Ito ay konektado sa kanilang paraan ng pamumuno, pagpaparusa at pagkontrol. Ang sex ay hindi kasiyahan, kundi isang kasangkapan. Minsan ginagamit ito para magpasakit, iba naman para manipulahin. Ang ilan ay ginagamit ito para itago ang mga bagay na hindi nila kayang ipahayag sa publiko. Ang iba naman ay ginagawang ritual, banta o gantimpala. Hindi ito aksidente, bahagi ito ng sistema. Mula sa mga kilalang leader hanggang sa mga nag-ooperate sa dilim, lahat sila ay nag-iwan ng mga bakas. Sa mga diaryo, liham, ulat at mga testimonya. Hindi kailangang palakihin ang mga bagay. Nakasulat na ang kasaysayan. Ngunit sa mga taon, iniiwasan itong tingnan. Dahil ipinapakita nito ang ibang mukha ng kapangyarihan, mas marumi, mas hindi komportable. Ngayon, hindi na ito maitatago. Malinaw na ang terorismo ng nasismo ay hindi lamang binuo ng mga uniforme, parada at mga utos militar. Pumasok din ito sa mga kama, mga saradong opisina at mga nakatagong ritual. At ang pinaka-perverso ay ang lahat ng ito ay kasabay ng propaganda, ng imahe ng kaayusan. Ngunit sa pribadong buhay, ang tunay na mukha nito ay walang maskara.